Boom! Panibagong araw, panibagong food and good vibes. And today mga katipsi, magluluto muna tayo. Okay, gagawa tayo ng pork ribs. Ayan, lalagyan natin ito ng Sprite, gagawin natin sweet and spicy. Ipapakita ko sa inyo na napakasimple lang ng dish na to, pero nakakatakam. Wala na ba na ganito? Let's go! Ayan, so slice lang muna natin itong pork ribs natin. Ito natin yung dito. Ayan, hinugasan ko lang ng konti mga katipsi, no? Dry lang natin konti para madaling hiwain. May silver skin pa pala to, so tatanggalin natin yung silver skin kasi matigas yan kapag niluto ng mga tipsy, no? Itong silver skin tinatanggal yan, ha? Kasi pag di nyo tinanggal yan, makunat yan tsaka matigas pag niluto nyo. Kasi medyo isusutay natin tong dish natin today. Ayan. Then, pag hiwa-hiwalay na natin yung ribs, hiwain lang natin sa gitna. Ayan. At para mas malinis mga katipsi, no, optional, papakuluan lang natin to ng mga 5 minutes. Lalagyan lang natin yan ng luya. Alright mga katipsi, after 5 minutes, napakuluan natin, ahunin na natin to, no? Ayan, ganyan lang. Parang nilinis lang natin. Pero kung gusto nyo naman na diretso nyo na sa gisa at pakulo, nasa sa inyo rin yun. Pero kung mas preferred ko yung ganito, para mas malinis lang yung pork. Ngayon, simulan na natin mag-gisa. Lalagyan natin yan ng maraming garlic. Naka-mince cut lang siya mga katipsi, no? Ayan, gisa muna natin. Tapos sabay na rin natin dyan itong ginger. Okay? Tansyahin lang natin yan. Gisa-gisa lang natin ng konti, palabasin lang natin yung aroma. Hindi naman natin kailangan gawing brown yan. Pag lumabas na yung napakabangong amoy niyan, sunod na natin agad yung meat natin. Oh, tapos halo-haluin lang natin ng konti para ma-distribute yung mga aromatics natin. Then, lagyan na natin yung iba pang ricado. Ground black pepper. Cayenne powder, pero kung may chili powder kayo, pwede din yun, no? Gusto ko kasi cayenne na pampaanghang, pero minsan chili powder din naman nalagay ko. Siyempre, salt, no? Ang palasa. Hindi pwede nawala yan. Tapos, konting toyo, konti lang. Ang pakulay natin, tsaka pampalasa. Then, oyster sauce. Yung oyster sauce. Oh, at munti ko makalimutan, onion powder. Yan. Tapos, syempre, kasi nga sweet and spicy, pampatamis natin, brown sugar. Yan. Then, ibuhos na natin tong Sprite. Ito yung magiging tenderizer natin. Yung magpapalambot dito sa ating meat. Tapos, haluin lang natin ng konti. Ayan, para ma-distribute yan, syempre, evenly. Kahit sandaling halo lang mga katipsi kasi pag kumulo naman yan, syempre maghahalo-halo na lahat yan dyan. Tapos make sure lang nakasubmerge lahat para lumambot siya ng pantay-pantay. Para mas ma-enhance yung lasa mga katipsi, lagyan natin ng isang pork cubes. Tapos takpan natin yan. Papalambutin natin yan ng mga 45 minutes to 1 hour. At habang pinapalambot natin yan mga katipsi, nakapagsaing na rin tayo dito. Ready na yung kanin natin. Ayan, habang hinihintay natin lumambot yan, gusto ko lang i-shout out si Kuya Dindo. Ayan, Dindo, asawa siya ni Vivian, pharmacist sa tinatrabaho akong hospital. Lagi na siya nanonood. Shout out Kuya Dindo. Salamat sa panonood mo. Shoutout din kay Carmelo at saka kay Dina, yung na-meet ko dyan sa Bento Box. Philip and Gordy, shoutout din sa inyo. Kay Miguel and Grace, shoutout po. Shoutout din kay Gilbert, na-meet ko dyan sa Seafood City. At saka si Kuya Jun Samala, na-meet ko din dyan sa Seafood City. At hindi ko pwedeng kalimutan, syempre si Kuya Romel Casasola. Ayan, shoutout sa iyo sir, lagi ka doon nanonood dyan. Thank you so much sa support mo. Na-meet ko yung wife mo sa Trader's Joe. Sabi niya sa akin, lagi ka nanonood. Thank you so much po. Maraming salamat. Mga katipsi sa inyong lahat na lagi nanonood sa content natin. Kahit minsan natin nakapag-upload. Thank you so much po. Ay mga katipsi, after 30 minutes, kumukunti na lang yung Sprite natin. Halo-haluin ko lang ng konti para medyo ma-turn yung mga meat. So ngayon, ang gagawin natin dito, wala pa namang 1 hour, wala pa namang 45 minutes and an hour to. Kaya gagawin natin 45 minutes to 1 hour para maging glaze siya. Kasi ang goal natin, dapat maging tuyo yan. Kaya takpan pa uli natin. Balikan natin later. At ayun nga mga katipsi, after 45 minutes, medyo nagiglaze na siya. Ano? Wala nang sabaw natin. So, hininaan ko na yung apoy para hindi siya masunog. Kanina nasa high heat tayo to medium heat. Ngayon na nasa low to medium na tayo. Kaya medyo may sabaw pa siya mga katipsi, no? So, kung gusto nyo na ganyan, medyo may sabaw-sabaw, nasa inyo yung mga katipsi, no? Pwede nyo nang ahunin to. Pero ako gusto ko kasi yung tuyo siya, kaya papakuluan pa natin yan ng konti.
Ayan, at dahil paluto na to mga katipsi, lalagyan na natin ng hot sauce. Kung anong preferred yung hot sauce mga katipsi, yung favorite yung hot sauce yun ang ilagay nyo. Pero ako ito ilalagay ko, yung Cholula. Ano? Bukod kasi sa sriracha, favorite ko rin tong Cholula. Inintroduce sa akin ng kapatid ko si PJ at napakasarap. So ito yung gagamitin natin pang spice. Medyo maanghang kasi ito mga katipsi, pero ang maganda kasi sa hot sauce na to, hindi siya nagtatambay sa bibig mo. Yung anghang na pampagana. So ito yung gusto nating ma-achieve. Yan, yung ganito, yung talagang glaze na siya. Ayan o. Wow! Halos wala nang natirang sabaw dyan or Sprite. Ayan, okay na to mga katipsi. Salin na natin sa plato. Ayun o. Inisin lang natin ng konti yan. Tapos lagyan natin ng serrano sa ibabaw. Yan, para dagdag spice. Ayan na! Mga katipsi, luto na tong pork ribs recipe natin. Tara! Tayo tayo. Boom! Ayun o. Mga katipsi, luto na ang dish natin. Ang bango. Wow! At naaamoy mo yung sweet and spicy. Hindi ko alam kung anong itatawag natin sa dish na to mga katipsi. Siguro tawagin na lang natin tong sweet and spicy pork ribs sa Sprite. Pwede na yun. Simulan na natin agad ito. May kanin tayo dito. Let's go! Ayan, pakita ko sa inyo kung gaano kalambot yan. Tanggal agad sa buto. 45 minutes to 1 hour lang. Sobrang lambot na. Wow! Wow! Sobrang tender. Tamang-tama lang ang anghang. Kaya gusto ko talaga yung Cholula. Yung tamis niya tamang-tama lang din mga katipsi. Kanina nilagay natin brown sugar. Kung titingnan mo sa camera marami yun, no? Pero siguro mga 2 to 3 spoons lang yun. At tamang-tama lang siya. Ayan. Woo! Tamang-tama yung tamis. Tenderism! Champion mga katipsi. So ganun lang naman kasimple mga katipsi, no? Halos nagisa-gisa lang naman tayo eh. Tapos hinintay na lang natin na mawala yung pinakasabaw niya, which is yung Sprite, para maging glaze siya na ganito. Kung gusto niyo na medyo parang may sabaw-sabaw, di ba? Parang may sauce. So huwag niyo na lang patuyuin. Itong sa akin medyo tuyo ng konti, pero meron pa rin sauce dyan na natira ng konting amount lang. Kasi masarap yung isabaw sa kanin eh, di ba? Ayun siya. Ooh, di ba? Pinakuluan ko lang siya para mas malinis. Kasi dito mga katipsi sa US, yung baboy nila dito, parang iba sa baboy natin sa Pilipinas eh. Parang meron siyang konting-konting anggo lang naman. Although yung baboy naman natin sa Pilipinas may anggo din, pero hindi ganun katindi sa anggo dito. Kaya ang ginagawa ko minsan kapag nagluluto ako ng baboy tulad ng mga ribs cut na ganito, is pinapakuluan ko muna sandali. Kasi nalagyan ko ng luya, tulad ng ginawa natin. 5 minutes lang naman eh. Pag wala magpakuluan ng 30 minutes sa tapo mo yung sabaw, medyo mawawala na talaga yung flavor ng meat. At ayan, pag kinain natin, lasang-lasang mo pa rin yung baboy, pero wala na yung anggo. Wow, partner sa kanin. Masarap din tong pulutan. Shout out nga pala sa mga katagay ko dito sa US. Gino, Kenneth, Emilio ng 7 West. Sana makapag-shot ulit tayo. Sa last vlog natin mga katipsi, na-meet nyo na yan sila. Kasama ko sila sa video na sa dulo. And sila kasi yung mga naging kaibigan ko na dito. Mga Filipino sila lahat, tsaka mababait naman. Minsan nagkakainuman kami. Sana magkainuman ulit tayo, man. Sunod, hindi kasi nagtatagpo yung mga schedule namin eh. Minsan may nag-request sa comment, sama mo sila sa vlog. Mukhang okay sila. Kaso mga katipsi, alam nyo naman dito sa Amerika, trabaho talaga dito, trabaho bahay, magkakaisip schedule namin. Pero sana, sa susunod, hopefully, this month, magkita-kita uli kami at magkaroon ng konting session. At magluluto tayo, syempre. Ito, pwedeng pulutan. Naku, nandito kayo, Gino, Kenneth, saka si Emilio. Nandito kayo, magugustuhan nyo ito, pwedeng pulutan. Pwede nyo pang gawin dito mga katipsi, kasi medyo mahaba to. Kung meron kayong butcher knife, wala kasi butcher knife dito, hiwain ko pa sana sa gitna eh. Pwede nyo hiwain sa gitna, no, para pang pulutan, para medyo maliliit lang. Ayan. Pero ito kasi ulam naman, kaya as it is ko na siya niluto. Sarap. Hindi masyado manghang yung Cholula talaga. Sarap talaga ng Cholula. Si PJ, siya yung nag-introduce sa akin noon. Nilalagay namin sa fried chicken. Sabi meron sa Costco na malalaki. Meron din sa commissary, meron din sa mga store na nabibilan dito. Teka, ano muna tayo? Lagyan natin ng panulak yan mga katipsi. Kumbutsa tayo. Salud mga katipsi. Sana may kinakain din kayo dyan habang nanonood. Champion! Ako, mauubos ko yata ito. Nakakagana kasi siya eh. Alam niyo naman yung medyo may spice, di ba nakakagana talaga yan, mga spicy food. Oh.
habang kumakain tayo mga tipsy, kumustahin ko ka lang kayo dyan sa Pilipinas. Kumusta na ba dyan? Nakikita ko sa social media ngayon, parang ang tindi ng mga topics sa mga politika ngayon, mga tipsy. Medyo iwas-iwas tayo dyan. Ako dati, minsan, ando din ako eh. Pag lagi ka nagbabrowse, tapos puro politika, minsan parang ikaw gusto mo rin sumagot, gusto mo rin maki-join, pero nagkakaroon na ng mga argument, kaya hininto ko na kasi parang hindi na siya healthy. Kasi kayo magkakaibigan, magkakapamilya kayo, magkakaiba kayo ng gusto eh, di ba? Ang nangyayari ngayon, parang pare kayo nag-aaway na kayo ngayon kasi magkaiba kayo ng gusto. Eh hindi naman lahat ng tao sa social media is open-minded, di ba? Kaya mapapayo ko lang sa inyo mga katipsi, kung meron kayong gustong politiko, no? Siguro wag kayo magpo-post ng ano na lang, yung parang baka masaktan mo yung kaibigan mo, no, or kamag-anak mo kasi iba yung gusto niya eh, di ba? Kasi mayroong gusto si Lenny, mayroong gusto si Sara Duterte. Na hindi daw corrupt si Lenny, hindi daw corrupt si Sara Duterte. Ang opinion ko lang diyan mga katipsi, sarili ko lang opinion to mga katipsi. Sabihin na natin hindi corrupt si Lenny at hindi rin corrupt si Sara Duterte. Kahit manalo sila, wala pa ring assurance na mababago ang Pilipinas. Dahil maaaring sila, hindi sila corrupt. Pero yung mga kapartido nila at mga kaibigan nila, mga congressman, mga senador, mga corrupt yan. Okay? Bulag ka na lang kung di mo makikita ang corrupt sila. Dahil sobrang tagal na nilang manakaupo dyan, dekada na silang nandiyan dyan, pero wala naman nagbabago sa Pilipinas. No? So, at saka kahit mag-away-away tayo, magdeba-debate pa tayo dyan kung sino mas magaling sa kanila, hindi pa rin magbabago ang Pilipinas dahil ang kailangan baguhin sa Pilipinas is yung system. Okay? Hindi yung politiko. Kasi wala namang power yan kahit presidente yan. Tignan mo ngayon, di ba? Si BBM. Dahil pa rin corrupt. Noong panahon ni Duterte before. Medyo nila siguro yung corruption, pero meron pa rin corruption. Okay? Sa LTO lang. Yung kumuha ko ng license sa Pilipinas dati, may corruption doon. Nakita ko, na-witness ko. Yung isang simpleng sistema nga, hindi natin mabago-bago ever since, which is maging automated lahat ng government payment, di ba? Para less sa corruption. But bakit hanggang ngayon cash pa rin? Kasi ang daling i-corrupt niyan, di ba? Yun lang isa, napakasimple, hindi magawa. Okay? Educational system natin. Yung mga pinapag-aralan natin, nung mga bata pa tayo hanggang ngayon, ganun pa rin. Wala na dagdag, wala na bago. Sa customs natin, di ba, magpapadala ka, napakamahal, di ba? Yung mga lagay dyan, yung mga tracking company, di ba? Dami nilalagay dyan. PNP natin, may corruption dyan mga katipsi. Kasi mga katipsi, ang corruption natin sa Pilipinas, teka, subo lang ako Kasi mga katipsi, ang corruption sa Pilipinas, sistema niya. Hindi na naman yung politiko yung corrupt eh, yung mga empleyado din eh. Di ba? Alam niyo yan, sus, wag na tayo magbulahan dito. Di ba? Ang realidad natin sa Pilipinas mga katipsi, yung politika natin doon is business. Okay? So kahit mag-away-away tayo dyan sa internet, magpagalingan tayo dyan ng sarili nating paniniwala at opinion. Mas magaling si Lenny, mas magaling si Sara, mas magaling yung pink, mas magaling yung green, mas magaling yung red. Walang magbabago. Kasi ang kailangan baguhin, yung sistema ng Pilipinas. Kaya ang dami pa rin umaalis, at ang dami pa ng Pilipinong ayaw bumalik sa bansa natin. So, iboto lang natin kung anong gusto natin. Huwag tayong mag-away-away, chill lang tayo, and let's just hope na sana yung mananalo is makapagbago. But, I doubt it. Kahit sinong manalo dyan mga katipsi, is still gonna be the same. Mayroon sigurong konting pagbabago, pero hindi mo yung mararamdaman. Hindi natin yung mararamdaman. Ayoko maging negative, pero until they change our system. Anong change ba? For example, yung presidente kasi hindi na nag-work sa bansa natin eh. Ang nag-desisyon yan para sa atin yung Amerika, di ba? Na maging ganun presidential ang bansa natin tulad ng US, di ba? Presidente siya, ganun. Hindi siya nag-work sa mga bansang tulad natin kasi hindi naman tayo maunlad na bansa nung nag-start yun eh. Kasi pro niyan sa korupsyon. Pero sa mga maunlad na bansa tulad ng Amerika, it's gonna work. Di ba? Kasi maganda yung sistema nila dito kasi maunlad na sila eh. Pero tayong from sinakop, di ba? Mga ganun, di ba? From the bottom tayo eh. Tapos hanggang ngayon presidential pa rin tayo. Gayahin nila siguro yung parang parliamentary system tulad ng Canada, Japan, Singapore, di ba? Parliamentary system din yata ng Singapore. Tingnan mo sila, maunlad sila kasi controlled mo yun eh. Madali siyang kontrolin yung parliament system. Sana maging ganun. Yun yung sinasabi kong sanang change na mabago sa Pilipinas, which is I don't know kung mangyayari yan soon. Pero kung gusto talaga rin ng pagbabago, yun yung isa dapat nilang gawin. Ay, yun lang naman yung opinion ko mga tips. Share ko kasi marami akong nakikita sa internet parang nagkaaway sila dahil sa politika. Kaya gusto ko kayong payuhan, wag kayong mag-away dyan. I've been there. Hindi siya worth it. Meron akong mga kaibigan, hindi na sila nag-uusap ngayon dahil magkaiba yung opinion nila sa politika hanggang sa nag-away na sila. Ayoko mangyari sa atin yun. Kaya, boto nyo kung sino gusto nyo iboto. Democratic country pa naman tayo eh. So, ibig sabihin, kung sino gusto mo, yun ang iboto mo. At saka huwag na tayo magpaparinigan, huwag na tayo mag-aaway. Ayan, mga katipsi, sana na gusto nyo yung dish natin today. Napakasarap, napakasimple lang. Pwede nyo gayahin. Quick recipe.
pero nakatatakam. Pero mga tipsy, hanggang dito na lang muna yung video natin. At gusto ko din magpasalamat sa inyong lahat na walang sawang nanonood sa content natin mga katipsy, sa videos natin, kahit bihira lang ako nakakapag-upload. Pero sana, karoon pa ako ng maraming time para mas marami pa tayong maluto at mapuntahan! Hanggang dito na lang mga katipsy ha! Always remember, stay tipsy lang! Salud!